Kinundina ng Israeli government ang pambobomba ng Iran sa Soroka Medical Center Huwebes, June 19, oras sa Israel. Maraming sibilyan ang nasugatan at nagdulot ng malaking pinsala sa gusali ng pagamutan ang pagtama ng Iranian missile. Ayon kay Israel Health Minister Uriel Busso, isang uri ng war crime ang ginawang ito ng Iran dahil ang pag-target sa isang hospital ay malinaw na direktang nakatuon sa mga sibilyan. That we started to receive a very clear condemnations from foreign ministries all around the world condemning the attack on Soroka Hospital. And I expect any country to condemn this terrible war crime, attacks on civilian population centers, not on military, on civilian population centers. It is a war crime that everyone wants to condemn. Ayon sa Health Minister, 71 ang nabiktima ng missile strike sa Soroka Medical Center, isa sa main hospitals sa bansa na matatagpuan sa Beersheba, Israel. Samantala, pinakita naman ni IDF spokesperson Brigadier General Effi Defrin ang naiwang pinsala sa pagamutan. I'm here at the Soroka Hospital in Beersheba, at a site where a ballistic missile launched this morning from Iran hit directly this hospital. This is exactly the face of this regime. It's a terror regime. We are targeting military targets and they are targeting civilians. They are aiming to kill as many civilians as they can. Ayon sa opisyal, ang pag-ataking ito ng Iran ay patunay lang na hindi ito dapat magkaroon ng armas nuklear. Bunsod ng pangyayari, naglunsad ang Israel ng mas maigting pang pag-atake sa mga military installations at kasama na rin sa government offices ng Iran. Tiniyak naman ng IDF na gagawin nito ang lahat upang papanagutin ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, lalo na sa mga inosenteng nadamay sa mga pag-atake nito. This is exactly why we launched this operation. We cannot allow Iran obtain nuclear weapons. We cannot allow Iran obtain ballistic missiles. It's an existential threat for Israel. It's an imminent threat for Israel. We will do whatever we can in order to dismantle this threat. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.